Marami pa raw tetestigo sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Kinwestiyon din ni Trillanes ang pagdepensa ng isang dating opisyal sa umano'y drug lord na si Samuel Uy. Sino paniwala natin, si Las Cañas o si Mr. Piñol? Yan ang tanong ni former Senator Antonio Trillanes matapos itanggi ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol na drug lord ang Davao businessman na si Samuel Uy. Una nang ibinunyag ni Trillanes na nagbigay ng higit 181 million pesos si Uy sa pamilya Duterte. Nanggaling daw ang impormasyon kay Davao Death Squad member Arturo Las Cañas at pinaniwalaan anya ito ng International Criminal Court. Siya nagbabantay ng mga shabu laboratory nila Sammy Uy, Michael Yang at Charlie Tan. At itong testimonya na ito yung pinakang pundasyon, pinakang angkla nitong ICC case. Therefore, who are we to question yung mga standard ng ICC? Kung legit na negosyante si Uy, magpakita raw siya ng resibo. Ano ang negosyo niya na nagbibigay siya ng dividendo sa bawat miyembro ng Duterte ng between 40 to 50 million pesos every 6 months. So he would have to back it up with the necessary tax returns. Kung ano man yung negosyo na yan, kailangan merong SEC documents yan. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Trillanes na marami pang lumalabas na witnesses sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD sa ICC. Iba nandoon na, Yung si Garma was the latest one, si Colonel Garma. Meron pa ring mga iba na in transit, ika nga, doon. Tapos meron na ring naunang one of the original members din ng Davao Death Squad na bukod pa kay Las Cañas at Matubato. Kasunod ng pagkumpirma ng charges laban sa dating Pangulo, posibleng sa Setyembre o Oktubre magsimula ang kanyang trial ayon kay Trillanes. Hindi anya siya papayag na mabigyan si FPRRD ng interim release. Abusuhin nila yung interim release na yan. Gagamitin nila yan for a regime change na mga galaw para pagka nakuha nila yung poder, wala nang balikan yon. Feeling vindicated man si dating Senador Trillanes, sayang lang anya at hindi siya pinaniwalaan noon. Naiwasan daw sana ang tinawag niyang dark years of the Duterte regime. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.